Walang tigil itong mga text dito sa atin yung ating mga kababayan. Ano raw ho ba? Hindi ho ako mathematician. Hindi ako bihasa doon sa papaano ka mananalo ng 6 na numero sa ilang bilang ng mga numero pagpipilian mo na ikaw ay magwawagi. Tama-tama, isang mathematician natin makakausap. Katunayan, doktor po ito sa mathematics. Hindi ho ito doctor of medicine. Doctor of Medicine, nahingan ho ninyo ng gamot sa masakit ang ulo. Si Dr. Guido David, Professor, Institute of Mathematics ng UP Diliman. Doc Guido David, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito. Kumusta na kayo, Doc? Yes, magandang umaga, Orly, at sa mga viewers and listeners natin. Okay naman ako. Kaya kumusta rin? Mabuti naman. Nilinaw ko lang para pag may nakasalubong kayo, wala na akong hihingi ng reseta ho sa inyo, Doc Guido. Ano? Wala namang humingi. Doc, ano yung ano? Ito, tanong ko, bungad ko kanina. Imposible ba mangyari na in a very short time, ay maaari kang manalo ng 20 beses sa isang numbers game, in Lotto in particular, Doc Guido David. Anong chance kung pwedeng natin tingnan doon at pag-aralan? Of course, iba-iba yung mga laro at iba-iba yung mga chances of winning. Narinig ko rin nga yan kasi iniisip ko nga yan. Medyo suspect sa totoo lang. Pag nag-uusap tayo sa mga ganito, sinasabi ko naman, wala namang imposible, pero kunwari, isang tatama ng isang loto, 1 in 3 million, kunwari, yung chances of winning. Yan ay sa choices na ilang numero yan? 1 to 45, 1 to 55, 1 to 52? Ito yung pinaka, 1 to 42. 1 to 42, okay. Na 6 na numero na 1 to 42. Ngayon, nung narinig ko yan, hindi ako sigurado kung yung mga ibang napanalunan niya ay minor wins lang. Kunyari, mga tumama yung 4 sa 6, gano'n. Kasi may mga gano'n, di ba? Hindi naman yung grand prize, kumbaga, or yung jackpot, pero yung parang, kumbaga, sa slot machine, 2 yung tama sa 3. Parang, parang bonus lang siya, or extra lang. Kung mga gano'n, syempre, mas malaking probability na tamaan yung gano'n. Pero kahit na, within a span of a period of time, actually, hindi ko pa siya kinumpit, pero kung isang beses manalo ka, tapos 3 million yung kahit hindi 3 million, kahit mas maliit, kunyari minor, kung 20 times sa nanalo, parang wala pa yata ako nakita sa database, sa history, sa mundo na may ganyang kaso na nanalo ng 20 times. So, ibig sabihin, manalo ka 20 beses, hindi lang pang swerte ito yung pang Guinness pa. Oo, pang Guinness na yan, Orly. Hindi siya imposible kung talagang swerte ka, pinanganak ka na talagang pinagpapalad. Pero, siguro pwedeng may interview yung taong yan. Kung swerte yan, di ba? I mean, alam ko, naka-protect yung identity. Pero, I think it is worth noting na makausap natin ano ba yung Okay, pero tulad nga binabanggit mo, Doc Guido, kailangan nating malaman pa rin. Ito yung mabuti naman iniimbestigahan ng PCSO. Para malaman natin, ako gusto kong malaman, ano yan? Sa isang lang ba yan? Sa isang draw lang ba yan ng out of 42 numbers, out of 45, out of 52? Kasi meron din yung mga yung pupunta ka doon, meron kang i-scratch to win. Tapos meron din dong parang isang araw yata, 3 bola ng 3 combinations. Yung iba ho kasi ginagawa ng mga tambay yun doon, talagang tumataya na doon. So kung talagang tatambay ka sa loto at balita may tataya mo doon, hindi, pwede ka manalo siguro. Pero hindi ganoong kalaki. Kaya siguro mas magandang malaman din natin yun ang detalye nito, no, Doc Guido. Kung anong klaseng numbers, ano tinatayaan yan na draw ng PCSO, ano po? Tama yun, Orly. Kumbaga, kunyari, kung parang nanalo siya sa bingo ng 20 times, wala yun, hindi naman yun kagulat-gulat. Tumama ako sa bingo lang naman. Pero yung mga ganyan, scratch to win na mga 2 numbers tatamaan, 3, gano'n. Pwede yun. Hindi masyadong kagulat-gulat. Lalo na kung nakatambay siya doon, parang kinakareer niya yun. Marami siyang nilalarong games. So, yun yung mga factors na gusto ko malaman. Ilan ba yung mga binili nitong tickets? Kunyari, talagang tambay siya. Naka 1 million siya na tickets na binibili. Tapos tumama sa 20 times. Well, baka hindi naman masyadong gano'ng kagulat-gulat. Pero kung
yung talaga swerte ito, lahat ng pinili niya. Kumbaga, ginto yung, yung kamay niya. Pag hawak niya ng scratch card, tumatama lahat. Sobrang swerte nun. Parang nung nagpaulan ng swerte, langit siya lang ang nag-iisang nagja-jogging at nagsasunbathing pa. Sobrang sinalo na lahat. Okay, ito Doc Guido, huling tanong na lang. Ito kasing pinag-uusapan recently, yung pagtaya online. Alam natin isa sa mga paniniyak na hindi mo mamamanipula ang draw ng loto ay yung sa isang tsansa, sa isang tayaan o sa isang araw, pwede kang magtaya ng malakihan. Yung lahat na sinasabi nyo na lahat ng winning combination na tatayaan mo, susukal ka at mananalo ka ng ilang milyon pag napanalunan mo yung grand draw. Para doon maiwasan yung ganyan, mas maganda talaga nakapila ka, magtatantos ka ng mga numero sa halip na isang tayaan at pwedeng mangyari daw kasi yan pagtataya ka online. Anong tingin nyo doon, Doc Guido David? Well, generally, hindi naman siya profitable actually kahit tayaan mo yung lahat ng winning combinations. Kasi, yung puhunan mo, ilang halimbawa, ilan ba yun? Pag 642, hirap 3 million combinations. So, kunyari, pupustahan mo lahat, 3 million na taya yun, times 20. So, ang puhunan mo, nasa 60 million pesos. Kung ang grand prize ay 250 million. Pwede yun, siyempre. Pwede yun. Ano yun? ROI ganun. Kaya nga lang, mahirap gawin yung ganun. Pag pupunta ka sa lotohan, natataya ka eh. Pero kung sa online, napakadali daw gawin. Kaya marami yung mukhang hindi yata palo dito sa online bet. Pwedeng mangyari yung ganyan. Matayaan mo yung lahat ng winning combination. Tama ba yun, Doc Guido? Well, may advantages at disadvantages pag online betting. Una, yun nga, yung accessible siya sa mga tao para napakadali. Ganon. Parang yung isabong, di ba? Medyo tinigil nila ng konti dahil yung accessibility. Kasi minsan hindi mo nare-regulate masyado. Baka bata yung pumupusta, yung mga ganyang factor. So, pero naman, pwedeng pag-aralan yan, sa discussion. Yun nga, may mga advantages and disadvantages. Hindi ko I can't go through everything. Pero yung sabi nyo, side effect lang naman siya yung na pwede mong pustahan lahat ng possible combination. Hindi naman laging nangyayari na mag-ROI kapag kung lumaki lang siya ng sobra, tulad ng sabi mo, extreme case, pinay 200 million yung grand prize o 3 million na yung ROI talaga. Kahit ako gagawin ko yan, pupusta ako sa lahat ng combinations kung posible lang. Pero of course, kailangan mo rin ang sana nga lang walang ganyan. Anyway, Doc Guido, maraming salamat sa iyong pagsagot sa aming mga katanungan, sir. Sa ulitin po, magandang umaga po sa inyo, Doc. Sa ulitin, magandang umaga. Salamat. Okay. Si Professor Guido David, mga kapuso, ng Institute of Mathematics ng UP Diliman, ng inyong pong napakinggan, mga kapuso.